Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dodong. Nangyari ang kwentong ito taong 1969. Walang eksaktong lugar. Cavite. Magandang araw sa inyo, Sir Ray at Sir Proy, at sa lahat ng nakikinig ng channel na ito. Una sa lahat ay nais kong magpasalamat dahil ang aming kwento ang inyong pinaunlakan ngayong araw. Medyo may sensitibong topiko ang nilalaman ng aking kwento na ibabahagi sa inyo. Ang hiling ko sana sa mga nakikinig na lawakan ninyo ang inyong pag-unawa at respetuhin nyo sana ang aking pagkatao. Itago mo na lang ako sa pangalang Dodong. Nasa 71 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang naninirahan dito sa Tondo, Manila. Kasama ko naman ang aking pamilya at masasabi kong masaya naman kami at nasa mabuting kalagayan. Gaya ng iba ay may kwento rin akong gustong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay ng inspirasyon sa mga tagahanga ng inyong programa. Taong 1969 nga, sa isang bayan ng Cavite ako nakatira. Kasama ko noon ang aking kapatid na lalaki na itago na lamang natin sa pangalang Emong. Sa pagkakatanda ko ay nasa 16 na taong gulang na ako noon. At ang kapatid ko naman na si Emong ay nasa 14 na taong gulang. Pareho naman kaming dalawa na humahanga sa aming ama na isang antingero. Siya na lamang ang kasama namin dahil iniwan kami ni nanay at sumama ito sa ibang lalaki. Hindi kasi gusto ng aming ina ang pagiging antingero ni tatay. Wala kasing oras si tatay sa bahay, kaya madalang na lamang namin siyang nakakasama. Iyon ang ikinagalit ni nanay kaya hiniwalayan niya si tatay. Humanap siya ng kalinga sa iba. Wala namang ginawa si tatay at hinayaan naman namin siyang umalis. Pero pinaglaban niya kaming dalawa. Kaya naiwan kaming dalawa ni Emong sa poder ni tatay. At walang araw na tinanong namin si tatay tungkol sa kanyang pagiging antingero. Dahil sa mga pangaral at kwento ni tatay ay marami kaming nalaman ng mga bagay-bagay ni Emong. Simula noon ay nangako kami sa isa't isa na magiging isang antingero din kami tulad ni tatay pagdating ng araw. Sinubukan namin ang aking kapatid na humingi ng anting-anting o anumang mutya mula kay tatay. Ngunit hindi niya kami binigyan. Nag-iisa lang daw kasi ang anting-anting niya at iyon ang ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya tinuruan niya kami kung papaano ang humanap ng sarili naming anting-anting o kaya mutya. Kaya kada umaga o hapon ay nag-aabang kami ng mutya sa alaga naming kalabaw na tinawag naming si Itum. Paunahan kaming dalawa ni Emong kung sino ang unang makakakuha ng ngipin ni Itum ay siya ang magmamay-ari nito. Bukod naman kay Itum, ay nagbabantay rin ako ng kidlat tuwing Biyernes Santo. Nagbabakasakali ako na makuha ko ang mutya sa kidlat. Isang araw noon, pagkatapos naming magpahinga ni Emong, mula sa pagkain ng tanghalian, ay niyaya ko naman siyang bantayan ulit namin si Itum. Kasalukuyan itong kumakain ng damo sa palayan sa aming likuran ng bahay. Pagdating namin doon ni Emong ay pumesto na agad kami sa isang ilalim ng puno para abangan ang paglagas ng ngipin ni Itum. Kuya Dodong, sigurado ako na ang makakakuha ng ngipin ni Itum. Hindi kita hayaan na maunahan mo ako sa pagkuha. Oras na malagas ang ngipin niya. Huwag kang pakampantay, Emong. Hindi ko hayaan na mangyari yon.
Pagdating sa paligsahan na ito ay walang pangapanganay at walang bunso. Sabi mo po yan kuya ha? O hindi kaya ay talagang magpaparaya ka? Dahil ang gusto mo talaga ay ang mutya ng kidlat. Sino ba naman ang hindi gugustuhin ang mutya ng kidlat? Basta, kung ano ang ipagkakalob sa atin, tanggapin na lamang natin ng maluwag at buo sa kalooban. Sige po Kuya Dodong, ikaw na ang nagsabi niya na walang bawian. Oras na ako ang maunang makakita ng ngipin ni Itom. Oo nga, basta galingan mo na lang at huwag mo kong hayaan na maunahan ka. Ako pa, wala ka talagang bilib sa akin. Bilib naman ako sa iyo eh. Sadyang minsan lang kasi umiiyak ka ng walang dahilan. Hindi po kaya ako umiiyak. Sos, hindi raw. Pero kung maiwan o matalo kita sa pag-iensayo, umiiyak ka agad. Bahala ka nga dyan kuya. Tawang-tawa naman ako noon, Kalakbay, nang makita ang mukha ng aking kapatid na si Emong. Asar na naman siya sa akin at parabang gusto niya na akong kalbuhin. Inakbayan ko na lamang siya at sabay namin na binantayang dalawa ang paglagas ng ngipin ni Itom. Ilang sandali pa ang lumipas, hindi pa rin nangyayari ang itinakda naming oras. Bumuntong hininga naman ako. Saka ako muling tumayo mula sa aking kinauupuan at maging ganoon din itong si Emong. Tinapik ko sa balikat ang aking kapatid na noon ay dismayado tulad ko. Sinabihan ko siya na sa susunod ulit namin babantayan itong si Itom. Pagdating namin sa bahay ay naabutan namin si Tatay Samuel. Nakausap ang kaibigan niyang si Mang Eman. Agad namin siyang tinawag na dalawa ng aking kapatid. Tumayo naman si tatay ng tuwid at sinabihan niya kaming iniimbitahan daw kami ni Mang Eman na doon kumain sa kanila sa piyesta sa susunod na araw. Nandito si Eman para imbitahan tayo na pumunta sa kanila sa susunod na araw. Piyestahan raw kasi sa kanila. Oo, totoo iyon. Hindi na rin kasi iba ang ama ninyo sa akin. Kaya kahit sa kaunting salo-salo lang ay makadalo sana kayo. Paumanin pare, pero may kinakailangan akong gawin ng araw na iyon. May nangangailangan kasi ng tulong ko sa kabilang bayan. Kaya baka hindi ako makapunta. Ang dalawang anak ko na lang para kahit papano ay dala nila ang presensya ko. Nako ay walang kaso sa akin pare. Naiintindihan ko naman ang tungkulin mo. Kung ganoon ay aasahan ko ang pagparaon ninyong dalawa, Emong at Dodong. Makakaasa po kayo, Mang Eman. Dadala po kami ng aking kapatid. Hindi naman namin napigilan ni Emong ang saya ng araw na iyon. Ngunit hindi rin namin mapigilan ang maging malungkot dahil kami lamang ang makakadalo at hindi namin makakasama si Tatay Samuel. Ngunit ganun pa man, nauunawaan namin ang tungkulin ni Tatay. Hindi naman yon bago sa aming dalawa ni Emong, kaya hindi na kami nagulat pa na dalawa. Dumating na nga ang araw ng piyesta, Kalakbay. Maaga pa lang ay naghahanda na kami ng aking kapatid. Patungo naman sa kabilang bayan. Umalis na rin si tatay noon para tumungo sa kabilang bayan kung saan ang taong kanyang tutulungan sa araw na iyon. Kami naman ng kapatid ay bumiyahe na patungo sa bahay ni Mang Eman. Halos kalahating oras ang naging biyahe namin bago naman kami nakarating sa kanila. Malakas na tugtog at kantahan agad ang bumungad sa aming dalawa pagkarating namin sa kanila. Maraming bisita ng araw na iyon si Mang Eman. Hindi namin kilala ang iba at ang iba naman ay pamilyar ang mga mukha. Pinatuloy agad kami ni Mang Eman sa loob ng kanilang bahay. Pinakilala niya ulit kami sa asawa niyang si Manang Merna at sa mga anak niyang si Flores at Tibanyo. Agad kaming natakam ni Emong nang makita namin ang mga handang nakahain sa mahabang lamesa. Nako, kumuha na kayo ng plato at kumain na kayo. Kumuha lang kayo ng gusto ninyong kainin dyan. Maraming salamat po, Mang Eman. Naku, kung nandito lang po talaga si tatay,
Panigurado na busog po yun. Sinabi mo pa, Dodong. Hayaan nyo at ipagbabalot ko siya ng ulam mamaya at ipapadala ko sa inyo. Para kahit papano kahit wala siya rito, ay makatikim pa rin siya ng handa namin. Damihan nyo na po, Mang Eman ha. Sigurado kasi nakakain ulit ako niyan. Mamaya po pagka-uwi sa bahay. Oy Emong, mahiya ka nga kay Mang Eman. Ang dami pa nilang bisita oh. Kayo talagang dalawa, oo. Ayos lang iyon. Huwag kayong mag-alala. Kaunti lang ang bisita ko. Kaya maraming sobrang pagkain nito mamaya. Kaya dito na muna kayo ha. At mamaya na muna kayo umuwi. Maglibot-libot na muna kayo rito sa nayo namin. Sumama kayo sa anak kong si Flores mamaya. Manood kayo ng liga ng basketball sa barangay hall. Abay, sige ho Mang Eman. Mukhang masaya po yan. Dito iniwan na muna kami ni Mang Eman para makakain na kaming dalawa ng aking kapatid. Noong matapos kami ay tumungo naman kami sa balkonahe at nakipagkwentuhan kina Flores at Tibanyo habang nagpapatunaw kami ng aming kinain. Nakipagkantahan din kami sa mga naroon. Pagsapit naman ng 1:00 ng hapon ay niyaya na kami ni Flores na manood ng basketball sa barangay hall. Sumama naman kami ng aking kapatid. Habang nanonood kami ay naisipan kong umihi muna. Iniwan ko muna ang kapatid ko kasama si Flores at Tibanyo. Palabas na noon ako ng banyo nang may nakasalubong akong isang matandang babae. Nabunggo ko naman siya nang hindi sinasadya, kaya siya natumba. Agad ko naman siyang dinaluhan at dito inalalayan na makatayo. Nako, pasensya na po Lola. Hindi ko po sinasadya na mabangga kayo. Ayos lang ho ba kayo? Hali po kayo dito at maupo muna. Matapos noon, inalalayan ko siya patungo sa isang waiting shed at pinaupo ko siya roon. Nanatiling tahimik ang matanda habang tinitingnan ko ang kanyang 2 braso at ang kanyang 2 paa. Nang tingnan ko siyang muli sa kanyang muka, ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin ng malalim. Ngumiti naman siya at hinawakan ang aking kamay. Dito nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya mula sa kanya. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan at maging batok. Pero binaliwala ko yon nang magpasalamat siya sa akin at sabihin na ayos lang naman siya. May binigay pa siyang puto sa akin na mariin kong tinanggihan. Kaya 1 piraso na lamang ng puto ang ibinigay niya. Bilang tanda ng respeto ko sa kanya at paghingi ng tawad ay kinuha ko yon. Saka ko naman ito kinain. Nagpasalamat ako noon sa matanda bago ko siya inalalayan pabalik sa kanyang pwesto kanina. Nang masiguro ko na naayos na, ang matanda ay bumalik na ako sa kinaroroonan ng aking kapatid. Kasama sila ay nanood na rin ako ng larong basketball. Bumalik na kami sa bahay ni Mang Eman pagkatapos ng unang laro. Pagdating naman namin doon, ay nagpaalam na rin kami sa kanila para naman umuwi. Pinadalhan nga kami ni Mang Eman ng pagkain para naman kay tatay. Pagka-uwi namin sa bahay ni Emong, ay wala pa noon si tatay. Hindi pa siya nakakauwi. Habang sinasalin namin sa lagayan ang ulam na pinadala sa amin ni Mang Eman, ay bigla na lamang akong nakadama ng pag-iinit sa aking buong katawan. Bigla rin naman akong nakaramdam ng uhaw. Humingi pa ako ng tubig kay Emong at halos maubos na ang 1 pitsil ng tubig, pero hindi pa rin ako nun naibsan, lalo na ang pagkauhaw ko. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Ayan kasi kung ano-ano ang kinain mo ron sa bahay ni Mang Eman. Baka kinabag ka. Hindi, iba ang pakiramdam ko Emong. Hayaan mo muna ako at magpapahinga na lang muna ako sa silid. Sigurado ka ba?
Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nararamdaman mo ha. Magsasaing lang ako ng hapunan natin. Sige, ikaw na muna ang bahala. Pagdating ni tatay, pakisabi nagpapahinga lang ako sa may silid. Sige po kuya. Pagtapos kong magpaalam kay Emong ay pumasok na nga ako ng aking kwarto. Naiga na ako sa aking kama at pilit na hindi pinapansin ang nararamdaman kong init sa aking katawan. Nag-usal na rin ako noon ng panalangin para mawala ang nararamdaman ko. Pero hindi pa rin ito gumana. Hanggang pagsapit ng gabi ay mas tumindi ang nararamdaman kong pag-iinit sa katawan. Parang may gusto kong kainin na hindi ko malaman. May naamoy rin akong mabangong karne sa hindi malayo. At sa tuwing naamoy ko yon, ay mas lalo naman akong nagugutom. Nang mga sandaling yon kalakbay, kinakabahan na rin ako sa nangyayari sa akin ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa akin at ayaw kong tanggapin ang nasa isipan ko. Dumating naman si tatay pagpatak ng 7:00 ng gabi. Pinagpapawisan na ako noon ng malagkit. Sunod-sunod ang katok na ginawa ni tatay sa aking kwarto. Pero hindi ko yon binubuksan. Takot ako noon sa maaaring mangyari kung sakali na makita niya ako. Nagkagulo naman sa labas. Narinig kong sumisigaw na si tatay at inutusan niya si Emong na tulungan siyang buksan ng pwersahan ang pinto ng kwarto. Noong magtagumpay silang dalawa, ay agad naman akong nilapitan ni tatay at nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Bigla na lamang niya akong sinakal na ikinagulat ko. Lintik ka, Dodong. Kanino mo nakuha ang bertud ng aswang? Bakit nasa katawan mo ang bagay na yan? Sabihin mo nga sa akin kung sino ang nagbigay sa'yo niyan. Wala po akong alam, Itay. Hindi ko alam kung paano. Bigla na lamang naging ganito ang pakiramdam ko. Emong, kumuha ka ng lubid at itatali natin ang kuya mo sa kama. Bilisan mo. Dito mabilis naman na lumabas ng kwarto ang kapatid kong si Emong. Pagbalik niya ay inabot niya kay tatay ang lubid. Pinagtulungan nila akong dalawa na itali noon sa kama. Pagkatapos nun ay hindi naman makapaniwala ang aking ama habang tinitingnan niya ako. Hindi maaari na mangyari ito sa iyo, Dodong. Ayaw kong maging kahiya ng pamilya natin. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao? Na isa akong antingero, ngunit may anak na aswang? Hindi ito maaari. Kinakailangan makuha ang bertud ng aswang na yan sa katawan mo. Tay, paano kayo nakakasigurado na may bertud ng aswang sa katawan po ni Kuya Dodong? Nararamdaman ko ang pag-init ng aking anting-anting, Emong. At walang duda, nang hawakan ko ang kapatid mo ay may kakaiba sa kanya. Kaya maiiwan na muna kita rito. Pantayan mo siya. Susundin ko lang si Mang Durong. Siya lamang ang tanging albularyo na makakapagpalabas ng bertud sa katawan ni Dodong. Dito mabilis na lumabas ng bahay namin si Tatay Samuel. Narinig na lamang namin ni Emong ang pagbukas at pagsara ng pinto. Tiningnan naman ako ng kapatid ko. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang labis na takot at pagtataka. Hindi ko naman maiwasan ang mapamura ng sunod-sunod sa aking isipan. Hindi ko malaman kung papaano ko nagkaroon ng bertud ng aswang. Ang tanging natatandaan ko lamang ay ang matandang yun na tinulungan ko at binigyan ako ng puto. Kuya Dodong, sabihin mo sa akin kung may... Huwag kang lalapit sa akin, Emong. Ayaw ko na may magawa kong masama sa iyo. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko ngayon. At tila nauuhaw ako at nagugutom. Kaya habang hindi pa bumabalik si Ama, lumayo ka muna sa akin. Iwanan mo muna ako rito sa silid ko. Pero kuya... Sige na, Emong, lumabas ka na muna. Tatawagin kita kapag may kailangan ako. Tumango na lamang sa akin si Emong nang sabihin ko yon.
Nag-alinlangan pa siya kung iiwan niya ba ako o hindi. Hanggang sa tuluy na siyang lumabas ng aking kwarto. Napabuntong hininga na lamang ako nang iwan akong mag-isa. Hindi ko napigilan ang magalit sa aking sarili dahil sa nangyari. Kung nag-ingat lang sana ako, ay hindi iyon mangyayari sa akin. Sana ay ayos lang ako at hindi napunta sa akin ang bertud ng aswang. Sa bawat minutong lumilipas ay mas tumitindi ang pagkalam ng sikmura at pagkauhaw ko. Mas matindi rin ang init na nararamdaman ko sa aking katawan. Hindi na ako mapakali sa aking kinalalagyan at pwersahan ko nang hinuhugot ang aking kamay mula naman sa pagkakatali. Ilang sandali pa ay dito narinig ko na ang boses ni tatay sa labas at maging ang boses ni Mang Durong. Muling bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok si tatay at Mang Durong. Agad na isinagawa ng albularyo ang orasyon para gamutin ako. Wala silang sinayang na oras ni tatay. Dinasalan niya ako at pagkatapos nun ay may binigay siya sa akin na isang malinis na banal na tubig at pinainom iyon. Mabilis ko namang ininom at sa paglipas ng ilang sandali ay sumuka ko. Isinuka ko rin ang itim na bertud ng aswang. Para itong isang bato na may balahibo. Agad iyong kinuha ni Mang Durong at dito lumabas siya ng bahay. Napatingin naman ako kay tatay at kitang-kita ko sa mga mata niya ang pandidiri sa akin. Nasaktan ako bigla sa klase ng titig niyang yon, pero hindi ko na lamang yon pinansin. Simula ng gabing yon, tuluyan ang nakuha sa aking katawan ang bertud ng aswang. Ngunit lumayo naman ang loob sa akin ni Tatay Samuel. Palagi na lamang siyang galit sa akin at si Emong na lang ang parati niyang sinasama sa kanyang misyon. Binigay niya rin sa aking kapatid ang anting-anting na ngipin ni Itum. Mas mabuti raw na si Emong ang sumunod sa yapak niya. Salip daw na akong minsan ang naging aswang. Isang gabi ng Biyernes Santo noon kalakbay. Nakatingala naman ako sa langit at pinagmamasdan ang kidlat sa kalangitan. Inaabangan ko ang pagtama noon sa lupa at pagkatapos ng aking dasal. Iyon na kasi ang araw na itinakda para makuha ko ang mutya ng kidlat. Kasama ko si Emong na nagbabantay rin para tulungan ako na makakuha ng mutya. Bigla niya akong tinapik sa aking balikat na ikinabigla ko naman. Kuya Dodong, pasensya ka na sa inasal ni tatay. Hindi ko namang gusto na ganito ang mangyari. Maski ako ay nasasaktan sa pakikitungo niya sa'yo. Ilang beses ko na rin siyang kinausap na hindi mo namang ginusto ang nangyari sa iyo. Pero mukhang sarado pa sa ngayon ang pag-iisip niya. Huwag kang mag-alala sa akin, Emong. Hindi ko naman dinidibdib ang pakikitungo sa akin ni tatay. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganoon. Pero umaasa ako, balang araw na bumalik din ang pakikitungo niya sa akin. Papatunayan ko na karapat dapat din akong maging isang antingero na katulad niya. Naniniwala po ako sa iyo, Kuya Dodong. Narito lamang ako para suportahan ka. Ngumiti naman ako noon kay Emong at muling binalik ang aking atensyon sa kidlat. Noong may nakita akong umiilaw sa dulo ng kidlat at tumama iyon sa isang bato na nasa gubat ay nilingon ko si Emong. Dito tumakbo kaming dalawa patungo sa gubat na iyon at doon ay nakita ko ang mutya ng kidlat na umiilaw sa ibabaw ng bato. Mabilis ko naman itong nilapitan at kinuha bago pa maagaw sa akin ng ibang elemento. Nag-usal agad ako ng panalangin at orasyon para tuluyan ng mapasa akin ang mutya. Kitang-kita ko noon ang paglabasan ng mga engkanto sa gubat na iyon at gustong kunin mula sa akin ang mutya ng kidlat. Ngunit mahigpit ko itong hinawakan.
Itinaas ko ang aking kanang kamay at pinakita sa kanilang lahat na ako na ang karapat-dapat na tagapangalaga noon. Nang dumaloy sa aking buong katawan ang tila kuryente, bigla na lamang silang nag-atrasan at lumayo. Yumuko naman silang lahat bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Ang kidlat naman sa langit ay naglaho at bumalik ang payapang gabi. Sa wakas, Kuya Dodong, parehas na po tayong may taglay na anting-anting. Makakatulong na tayo sa ating kapwa. Oo, Aimong. Simula sa gabing ito ay magbabago na ang mga kapalaran natin. Makakatulong na tayo sa ating kapwa at masusundan na natin ang yapak ni Tatay Samuel. Hinawakan ko ng mas maigpit ang mutya ng kidlat. Ramdam ko pa rin ang natitira nitong enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Huminga naman ako ng malalim at sa wakas ay naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang pinapangarap. Sa sandaling yon, alam ko na ibibigay ang responsibilidad sa pagkakaroon ng mutya. Pero pinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Tiningnan ko ang aking kapatid na si Emong at kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na kasiyahan. Hindi na kami makapaghintay na tulungan si tatay sa kanyang misyon. Punong-puno ang mukha ni Emong ng pag-asa at determinasyon. Naramdaman ko ang kanyang pananabik na tulungan ang mga tao at protektahan sila mula sa mga masasamang nilalang na nagkukubli sa dilim. Sa oras na yon, alam kong malakas na kami at handa na kami sa darating na mga pagsubok. Ngunit kinakailangan pa rin namin mag-ensayo na dalawa para mas mapalakas pa ang aming mga sarili. Kapatid ko, alalahanin mo, ang pagkakaroon ng mutya o anting-anting ay hindi isang biro lamang. Kasama ng kapangyarihan nito ang isang malaking responsibilidad. Hindi ito para sa pansariling kapakanan lang. Ito'y para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Palagi nating tatandaan ang bilin sa atin ni Tatay Samuel. Alam ko po yon, Kuya. Huwag kang mag-alala at nakatatak yan sa isip ko. Nakahanda akong tumulong sa ating kapwa. Palaging piliin ang kabutihan at huwag hahayaan na magtagumpay ang kasamaan. Ipinapangako ko po sa iyo, Kuya, na gagamitin ko ang anting-anting na ito para sa kabutihan. Dito nakangiti naman akong tumango sa kanya. Saka ko siya inakbayan. Alam kong handa na ang kapatid kong si Emong sa bagong yugto ng buhay namin bilang mga tagapangalaga ng anting-anting. Subalit sa kabila ng katahimikan ng gabing yon, alam kong marami ng kapahamakan ang naghihintay sa amin. Ang paglabas ng mga engkanto kanina ay hindi nalalayo na may ilang nilalang nakukunin ang tangan mula sa amin. Isa ring iyong senyales na malapit nang magsimula ang isang bagong labanan. Niyaya ko na ang aking kapatid na umuwi ng oras na yon. Nag-aalala rin kami na baka nakauwi na si tatay at magulat siya kapag wala kami sa bahay. Ngunit habang tinatahak namin ang daan patungo sa bahay ay bigla na lamang naming narinig ang kaluskos sa paligid. Bigla naman kaming natigilan ni Emong. Nagkatinginan kaming dalawa at tumango sa isa't isa. Ramdam ko rin ang init ng aking mutya sa aking palad. Wala naman akong nagawa kundi ang lunukin iyon ng diretso sa aking lalamunan. Iyon lamang ang tanging paraan na naisip ko para hindi iyon tuluyang mawala at maagaw sa akin. Kuya, mukhang may mga nilalang na pasagod sa atin. Mukhang mga aswang. Hindi kaya natunugan nila na may bagong mga antingero at gusto agad nila tayong tumbahin? Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang sila, Emong. Pero alam ko na hindi sila basta-bastang kalaban lang. Nararamdaman ko ang malakas nilang enerhiya kahit na nasa malayo sila. Umanda ka. Panigurado na isa itong mahabang labanan. Kung ganoon po, Kuya,
magsimula na po tayong magdasal ng orasyon. Nang sa ganun ay may pananggalang tayo laban sa kanila bago pa sila dumating. Mas mabuti pa nga. Tara at magdasal tayo habang patungo sa bahay. Kumuha tayo roon ng magagamit nating armas. Nakarating nga kami sa bahay noon. Pagdating namin sa loob ay wala pa roon si Tatay Samuel. Hindi naman naming maiwasang mag-alala ng kapatid ko kung ano ang nangyari kay tatay. Kumuha ko ng isang punyal na naroon sa aming kusina. Si Emong naman ay kinuha ang sibat na binigay sa kanya ni tatay kasabay ng pagbigay sa kanya ng mutya ng kalabaw naming si Itom. Ang kaluskos na naririnig namin sa labas ay mas lalong lumalakas. Ang mga yabag ng nilalang ay parang pinapalibutan nila ang buong bahay namin. Dahan-dahan kaming tumungo sa bintana at sumilip sa butas na naroon. Pinagmasdan namin ni Emong ang nangyayari sa paligid at sa tulong ng konting liwanag ng buwan ay nakita namin ang ilang mga aninong nagtatago sa dilim. Pasalamat na lamang kami ng aking kapatid dahil kahit papaano ay naglaho na ang maitim na ulap. Kuya Dodong, ano sa tingin mo ang gagawin natin ngayon? Walang duda na mga aswang ang nasa labas at mukhang may iba pang nilalang nakasama sila. Kung ganito na sinasamantala nilang wala si tatay, ibig sabihin may pinaplano silang kunin tayo para ipain. At iyon ay huwag nating aayaan na mangyari. Lalabanan natin sila hanggat sa makakaya natin. Emo, gagamitin natin ang mga sinanay natin ng ilang taon. Iyon na ang pagkakataon para mapatunayan natin na karapat-dapat tayong dalawa. Opo, Kuya Dodong. Kaya natin ito. Matatalo po natin sila. Sa ngayon ako ang unang lalabas. Manatili ka na sa likuran ko. Kakausapin ko lang sila kung ano ang kailangan nila. Kung magbigay man sila ng senyales para sa isang labanan, huwag tayong magdadalawang isip na pagbigyan sila. Tumango naman sa akin si Emong bago ko tuluyang humakbang patungo noon sa pintuan. Hinila ko naman ang pinto naming gawa sa kahoy at lumabas ako ng bahay habang nakasunod naman sa aking likuran si Emong. Naramdaman ko agad ang mga mata ng nilalang na nakatitig sa amin. Napapalibutan nila kami at tila kanina pa nila kami hinihintay. Nang makapwesto na kaming dalawa ng aking kapatid, ay dito pinasadahan ko ang buong paligid. Kitang-kita ng mga mata ko kung saan naroroon ang mga aswang at ang ilang nilalang na kasama nila. Hindi ko mawari kung anong klase ng nilalang ang kasama nila ng sandaling yon. Pero hindi naman naiiba ang mga yon sa mga aswang. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo rito sa pamamahay namin? Hindi nyo na kailangan magtago pa. Alam at nararamdaman namin kung nasang kayong lahat. Isang lalaki na nasa anyo ng tao ang biglang nagpakita sa amin ni Emong. Nakapantalon lamang siya at wala siyang suot na damit. Makintab na makintab ang balat niya na parang naligo siya sa langis. Hindi ko ito namumukaan dahil wala naman ang lalaki sa baryo namin o maging sanayon. Noon ko lamang ito nakita. Sa inuwa ko noon ay nakalaban ito ni tatay sa kabilang bayan. Ang galing. Mga anak nga kayo ni Samuel. Pero ang lintik, ayaw niya kaming harapin. Sabihin niyo sa amin kung nasan ang ama ninyo. Huwag niya kaming tatakasan. Kinakailangan namin siyang pagbayarin sa pagpatay niya sa pinuno namin. Wala kaming alam sa sinasabi ninyo. Umalis na lang kayo para wala nang mangyaring gulo pa. Nagpapatawa ka ba, bata? Alam namin na wala si Samuel sa loob ng bahay niyo at kayong dalawa lang na magkapatid ang nandito. Ang gusto lang namin ay malaman kung saan siya nagtatago. Sigurado kami na alam ninyo ang tungkol sa bagay na yon. Sabihin niyo na sa amin nang hindi na kayo masaktan pa.
Kahit ano pa ang pilit o ilang beses nyo pa kaming tatanungin, hindi talaga namin alam kung nasaan si tatay. Maski nga kami ay nagtataka kung bakit hindi pa rin siya bumabalik. Kung ganoon, wala na kaming pagpipilian pa kundi gawin kayong bitag laban sa kanya. Kung ayaw lumabas ng daga sa lungga niya, papalabasin namin ang sapilitan. Sige, subukan ninyong lumapit sa amin. Hindi kami magdadalawang isip na kalabanin kayo. Oo, at hindi nyo kami basta-basta lang makukuha ng ganoon. Hindi nyo rin kami agad mapapabagsak. Lalabang kami hanggat kaya namin. Tama na, puro kayo salita. Ni hindi nyo pa sa amin pinapatunayan ang lakas ninyo. Mutya ba ang pinagmamalaki ninyo? Wes, hindi kami takot dyan. Alam naming baguhan lang kayo sa paggamit niyan. Kaya wala pa ring saysay ang mga yan. Hindi tatalab agad ang isang mutya. Oo nga pala, ako si Balong. Tandaan niyo ang pangalan ko. Mabilis na sinenyasan ni Balong ang mga kasamahan niya na nagtatago sa ilalim ng mga dahon ng punong kahoy. Isa-isa ang mga ito na lumukso at hinarap kaming dalawa ni Emong. Rinig na rinig din namin ang paghalughog ng mga gamit ng ibang nilalang sa loob ng aming bahay. Sinubukan kong tumungo muli sa loob ng bahay nang harangin kaming dalawa ng aking kapatid ng 5 aswang. Nagtalikuran kami ni Emong sa isa't isa at dito hinarap ang aming mga kalaban. Hanga rin ako sa katapangan ninyong magkapatid. Parang masyado kayong kampante na matatalo niyo akong dalawa. Dahil ba yan sa mga mutya ninyong taglay? Oo, at nasisiguro namin nakabutihan ng mananalo laban sa kasamaan. At sigurado naman talaga na kami ang mananalo laban sa inyong lahat. Dito mabilis na sumugod ang 5 sa amin at sunod-sunod na atake ang kanilang ginawa. Kinakalmot nila kami, sinisipa at isa pa ay sinusuntok. Ngunit lahat ng mga atake nila ay naiwasan namin iyon ni Emong. Masasabi ko na malakas ang mga kalaban namin at hindi basta-basta. Umigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal nang maramdaman ko ang ilang hibla ng kidlat na lumalabas sa aking 2 kamay at maging sa aking hawak na punyal. Dito muling sumugod ang mga aswang at sa pagkakataon na yon ay nanlaban na kami ng patas ng aking kapatid. Sinipa ng malakas ni Emong ang isang aswang na umatake sa kanya, dahilan para tumilapon ito sa malayo. Malakas niya ring sinibat sa tiyan ang isa pa. Ako naman ay sinuntok sa muka ang isang aswang at nanginginig ito na parang natamaan ng aking suntok. Tinara ko naman ang punyal sa dibdib ng isa pang aswang nang akma nitong susugatan ang aking kapatid. Pagkabunot ko ng punyal ay agad itong bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Sa tulong ng mutya ng kidlat, natangan ko at sa mutya ng kalabaw na hawak ng kapatid kong si Emong, nakakasiguro kami ng gabing yon na magtatagumpay laban sa mga aswang na kasama ni Balong. Nang tingnan ko si Balong ay kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit at agad niyang sinigawan ang ilan niyang mga kasama, maging ang ilang sigbin na dala niya ay pinalaban niya sa amin. Kailangan na natin silang tapusin, Kuya Dodong. Hindi pwedeng tumagal pa ang laban na ito. Kapag magtatagal pa ito, ay baka mawala ang lakas ng ating mga mutya. Alam ko, Emong, pero hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Nasisiguro ko na hindi tayo pababayaan ng ating mga mutya. Isa pa, hindi sila nawawala ng lakas. Mas tibayan mo lang ang loob mo nang matalo natin sila. Kaya natin ito. Hahanapin pa natin si tatay. Sige po, Kuya Dodong. Kayang-kaya natin ito. Uubusin natin silang lahat. Bigla namang naming nadinig ang malalim at nakakatakot na pagtawa ni Balong na bumalot sa buong paligid.
Nang tingnan namin si Balong, nakalutang na siya sa ere habang nakataas ang kanyang dalawang kamay. Unti-unti siyang nagpapalit ng kanyang anyo. Ang kanyang balat ay napalitan ng makintab na itim na kulay. May tumubo na dalawang pakpak sa kanyang likuran na tila parang katulad sa isang paniki. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang ngisi ay nagpapakita ng mga pangil na matatalim at matutulis. Kaya niyo ba ako? Huwag niyo akong maliitin mga bata. Ako ang bagong hari ng mga aswang na nagtatago sa dilim. Ilang antingero na ang nagtangkang tapusin ako. Pero walang sino man ang nagtagumpay. Kahit ang ama ninyong si Samuel, nabahag na marahil ang kanyang buntot kaya hindi na nagpakita sa akin. Naramdaman namin ni Emong ang mabigat na presensya ni Balong nang magpalit siya ng kanyang anyo. Ngunit ang takot na naramdaman ko sa aking dibdib ay biglang pinawi ng mutya ng kidlat na nasa aking katawan. Tila tinutulak ako ng kapangyarihang taglay nito na lumaban pa at binigyan ako ng karagdagan lakas at bilis. Si Emong naman, hawak niya ang mutya ng kalabaw. Pumwesto siya sa aking tabi at kita ko ang tapang sa kanyang muka. Huwag kang magpakasiguro, Balong. Hindi na tulad ng mga dati ang mga antingero ngayon. Mas malakas kami kaysa sa iniisip mo. Tama si kuya, at hindi ganun kaduwag ang aming ama para hindi ka lang kalabanin. Panigurado na kapag nalaman niya na naririto ka at ang mga kampon mo, hindi iyon magdadalawang isip na harapin at patayin ka. Tumahimik kayo. Harapin niyo ang mga kasama ko kung kaya ninyo. Pagkatapos niyan ay ako naman ang makakaharap ninyo. Tignan natin kung sino ang mamamatay ngayong gabi. Sunod-sunod na sumugod sa amin ang mga kampon ni Balong. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang kanilang mga pangil ay tila mas mahaba at mas matalim na handa kaming paslangin. Matapang na hinarap ng aking kapatid ang ilang aswang at sigbin gamit naman ang kanyang sibat. Isa-isang tinatamaan ng kanyang mga suntok at sibat ang mga aswang na lumapit sa kanya. Sa bawat hampas, bumubulusok ang mga ito sa lupa, nangingisay hanggang sa tuluyang mawala ng buhay. Ako naman, gamit ang mutya ng kidlat at ang aking punyal, ay mabilis ding inatake ang mga aswang. Sa bawat galaw ko, lumalabas ang boltahe ng kuryente mula sa aking mga kamay. Tumatalon ako mula sa isang aswang papunta sa isa pa. Pinaparalisa sila ng bawat tama ng kidlat na pinakakawalan ko. Kuya, nararamdaman mo na ba ang enerhiya ng mutya? Mas nasisiyahan na ako ngayon na labanan ng mga aswang. Oo, Emong. Walang dapat na mabuhay sa kanila. Hindi natin nahayaan na pagharian nila ang mundo ng mga tao. Dalawang aswang ang sabay na umatake sa akin mula sa kaliwa at kanan. Dito mabilis kong sinangga. Ang isa gamit ang aking punyal at ang isa naman ay tinamaan ko ng kidlat. Sabay bumagsak silang dalawa sa lupa. Para masiguro ko na hindi na sila mabubuhay pa, ay dito itinarak ko ang punyal sa kanilang dibdib. Naramdaman kong nagiging mas mabigat ang mga pag-atake ng mga natitira pang aswang. Tila mas nagiging mabagsik ang kanilang lakas kesa noong una. Napangiti naman ako ng pagmasdan ko ang aking kapatid na makipaglaban. Mabilis niyang winawasiwas ang kanyang sibat at isa-isa niyang tinatamaan ang sigbin at mga aswang. Bigla kong narinig ang malakas na ungol mula sa aming likuran. Bumaling naman ako dito at nakita ko dumating na ang huling grupo ng mga aswang na kampon ni Balong. Dito mas malakas ang enerhiyang nagmumula sa kanila. Pinakamatindi
at pinakamabagsik sa kanilang lahi. Ang mga katawan nila ay mas malalaki at sa pagkakataong yon, may mga pakpak sila katulad ni Balong. Humanda ka, Emong. Hindi basta-basta matatalo ang bagong dating. Pero kinakailangan ko silang pagsabaying gamit ang kidlat. Sige po kuya, didepensahan kita. Pagkatapos nun ay atakihin mo silang lahat. Muling kumislap ang ilang boltahe ng kidlat sa aking kamay. Naramdaman ko naman ang paglakas ng katawan ng aking kapatid na si Emong. Nagpalitan kami ng tingin at sabay kaming sumugod. Handa na para sa huling sagupaan laban sa mga kampon ni Balong. Dedepensahan nga ako ng aking kapatid na si Emong at inisa kong pinalatay ang bultahe ng kidlat sa katawan ng mga aswang na lumilipad sa ere. Nang tamaan sila nun, ay isa-isa silang bumagsak sa lupa na sunog ang mga katawan. Dito galit na sumigaw si Balong nang siya na lamang ang natitira. Hindi naman siya makapaniwala sa nangyari na natalo namin ni Emong ang mga kampon niya ng ganoon kadali. Hindi ito maaari. Akala nyo ay dito na nagtatapos ang lahat. Nagkakamali kayo. Hindi ko hayaan na makatakas kayong dalawa sa akin. Mas malakas ako kaysa sa inyo. Ako ang bagong hari ng mga aswang, kaya't papahirapan ko kayo. Sumugod naman si Balong ng mas mabilis gamit ang kanyang malalaking mga pakpak. Dahil sa laki ng pakpak niya, ay malakas ang hangin na nililikha noon. Lumipad siya ng mataas at agad na bumulusok pa ibaba. Dito mabilis siyang sumugod kay Emong, ngunit mabilis ding nakaiwas ang aking kapatid. Pero hindi huminto si Balong at muli na naman siyang sumugod sa kapatid ko. Para hindi matangay ng hangin na nililikha ni Balong ay ginamit ni Emong ang kapangyarihan ng mutya ng kalabaw para bigyan siya ng pambihirang lakas at tibay. Ako naman, gamit ang mutya ng kidlat, ay nagpalabas ng mga boltahe ng enerhiya mula sa aking mga kamay. Sinusubukang tamaan si Balong sa ere, pero mabilis din siyang nakaiwas. Kahit gaano kalaki ang pakpak niya, ay hindi iyon naging hadlang para sa mabilis niyang pagkilos at paglipad. Sa bawat hampas ni Balong ng kanyang dalawang pakpak, ay parang binabagyo kaming dalawa ni Emong sa lakas ng hangin. Ngunit sa bawat atake niya, ay nagiging mas malakas pa ang aming depensa. Ginamit ni Emong ang kanyang walang hanggang lakas at sinusubukan na patamaan itong si Balong sa katawan, gamit naman ang kanyang sibat. Habang ako naman ay patuloy sa pag-atake ng kidlat patungo sa katawan ni Balong, umaasang masusunog ko man lang ang mga pakpak nito. Hindi nyo ako basta-basta matatalo. Mga hangal, akala ba ninyo ay ganun lang ako kadaling kalabanin? Nagkakamali kayong dalawa. Walang makakatalo sa akin. Papatayin ko kayo at isusunod ko ang inyong ama oras na makita ko siya. Asa ka naman na mangyayari yon, Balong. Sisiguraduhin namin na ikaw ang mamamatay at hindi kami. Napangisi naman ako nang sa wakas tumama rin ang kidlat ko sa pakpak ni Balong na siyang nagpasigaw sa kanya sa sakit. Bigla naman siyang bumulusok pa ibaba at bumagsak siya sa lupa. Galit na galit ang mga pula niyang mata habang nakatitig sa amin. Sinubukan ni Balong na bumangon mula sa lupa pero hindi niya magawa. Dala ng pagkasunog ng kanyang pakpak ay labis na sakit ang ibinigay nun sa kanya. Hindi naman kami nag-aksaya ng oras. Tumalon si Emong, sinugod si Balong gamit ang kanyang sibat at ibinaon niya yon sa puso ng aswang. Inihanda ko na rin ang huli kong atake. Tinipon ko ang lahat ng natitirang enerhiya
mula sa mutya ng kidlat. Huminga naman ako ng malalim bago ko tuluyang pinakawalan ang isang malakas na boltahe ng kidlat sa aking dalawang kamay. Pinatama ko iyon sa katawan ni Balong. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Balong na pumuno naman sa buong paligid. Dito nagkaroon ng konting pagsabog at nang mawala yon, ang sunog na katawan na lamang ni Balong ang natitira. Humihingal naman kaming dalawa ni Emong na napaluhod sa lupa habang nakangiti kami sa isa't isa. Hindi namin akalain na matatalo namin si Balong at ang mga kampo nito. Nagawa po natin, Kuya Dodong. Sa wakas, isa na tayong karapat-dapat na tagapangalaga ng ating mga mutya. Siya nga, Emong. Ngunit kinakailangan na muna nating hanapin si tatay at alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Pero saan po natin nahanapin si tatay, Kuya Dodong? Ni hindi niya man lang sa akin sinabi kanina kung saan siya tutungo nang tanungin ko po siya. Humingi tayo ng tulong sa mutya natin. Baka sa pamamagitan nito ay matagpuan natin kung nasaan si tatay. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Tumango naman sa akin si Emong bilang pagpayag sa gusto kong mangyari. Ipinikit na nga namin ang aming mga mata at nakiusap ako sa aking mutya. Naituro sa akin kung nasaan naroroon ang aming ama. Ilang sandali pa ay naramdaman namin ni Emong ang kakaibang enerhiya na nanggagaling sa kabilang bundok. Nang magmulat kami ng aming mga mata ni Emong ay nagkatinginan kami. Sumenyas ako na sumunod siya sa akin. Humanda naman siya at agad kaming tumakbo ng mabilis patungo sa kabilang bundok. Taimtim akong nagdarasal noon na sana ay nasa mabuting kalagayan si tatay at maabutan pa namin siyang buhay. Sa tulong ng mutya ay napabilis ang pagdating namin sa kabilang bundok. Pagdating namin doon ay agad kami nakaramdam ng malakas na enerhiya. Tumingala naman ako sa itaas ng bukana ng bundok at nararamdaman ko na roon nang gagaling ang enerhiya. Kuya Dodong, nararamdaman ko ang ibang enerhiya na nagmumula sa itaas. May mga aswang na naghihintay. Mukhang bihag nila si Ama. Ganoon din ang nasa isip ko, Emong. Halika, tignan natin kung ano ang nangyayari. Hanggang maaari ay huwag tayong gagawa ng ingay nang hindi makatunog ang mga kalaban. Nagsimula na kaming tumungo sa bukana ng gubat at sinundan namin ang enerhiyang nagmumula sa itaas. Agad naman kaming nagkubli sa isang puno nang mamataan namin ang isang sinag ng apoy. Dito umakyat kami sa puno ni Emong at tiningnan mula roon kung ano ang nangyayari. Kitang-kita namin ang 5 kalalakihan na nag-uusap habang ang 2 ay nakabantay sa aming ama. Napakuyom ang kamay ko nang makita na walang malay noon si tatay at mukhang pinagtulungan siya ng mga ito. Sa tingin namin ng aking kapatid ay mga aswang nga ang kumuha kay tatay. Ang labis na pinagtataka namin ay kung papaano yon nangyari. Gayong malakas na antingero si tatay. Puwera na lamang kung may pangontra na agimat ang mga aswang laban sa tangan ni tatay. Emong, ikaw na muna ang bahalang kumuha ng atensyon nila habang gumagawa ako ng bulta-bultahing kidlat para patamaan silang lahat. Nang sa ganun ay mapadali natin ang laban na ito bago pa nila gawan ng masama si tatay. Sige po kuya, ako na ang bahala sa bagay na yan. Dito mabilis na lumundag pa ibaba si Emong at tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Ako naman ay itinaas ko ang aking 2 kamay sa ere at nag-usal ng dasal para sa aking mutya. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang bulta-bultahing kidlat na lumalabas noon sa aking katawan patungo naman sa aking 2 kamay. Tiningnan ko naman si Emong
Nang nilalabanan niya na, ang mga aswang na noon ay nakakita na sa kanya. Agad kong pinalipad sa 2 aswang na nagbabantay kay tatay ang bultahe ng kidlat. Nang tamaan ang mga ito, ay agad silang nasunog. Mabilis naman akong lumundag sa lupa at tumungo naman sa aking kapatid. Tinulungan ko siya sa pagkakataon na yon at 2 aswang din agad ang aking napabagsak at ganoon din si Emong. Ngunit ang isa sa kanila ay hindi man lang tinatabla ng atake namin. Maski ng aking kidlat, ngumisi siya sa amin habang umiiling-iling. Para bang sinasabi niyang nagsasayang lamang kami ng oras para pabagsakin siya. Noon ko napagtanto na siya nga ang maaaring tumalo kay tatay kung kaya't nadakip ang aming ama ng ganoon kadali. Napatingin naman ako sa leeg ng aswang at nakita ko na may nakasabit na kwintas sa kanang leeg. May palawit iyong isang bato na kulay bughaw, nakapaloob sa isang pabilog na kahoy. Pinakailangan nating makuha ang kwintas niya. Mukhang iyon ang dahilan kung bakit hindi tumatalab sa kanya ang mga atake natin at parang may nagpoprotekta sa kanya. Kung ganoon po kuya, ano ang gagawin natin? Paano natin kukuhanin ang kwintas niya? Simple lang, Emong. Aatakihin natin siya ng sunod-sunod at kapag malingat ng kaunti ang atensyon niya, doon natin kukunin ang kwintas niya. Tumango naman sa akin ang aking kapatid. Huminga muna kami ng malalim bago namin sinimulan ang plano na naisip ko. Tumakbo naman kami patungo sa kinaroroonan ng aswang at sunod-sunod namin siyang inatake. Mukhang wala naman siyang kaalam-alam sa naging plano ko, kaya't hindi nito napansin ang unti-unting paglapit namin sa kanya ni Emong para makuha ang kwintas niya. Sinigawan siya ni Emong na isang duwag, kaya naman nalingat ang atensyon niya sa aking kapatid. Ako naman, kinuha ko ang pagkakataon na yon para kunin ang kwintas niya sa leeg. Nang makuha ko yon, ay mabilis kong pinalabas sa aking kamay ang bultahe ng kidlat. Sunod-sunod siyang tinamaan ng kidlat sa kanyang katawan, dahilan para manginig siya at napasigaw ng malakas. Sunog ang katawan ng aswang nang humandusay siya sa lupa at wala ng buhay. Agad ko namang ibinulsa ang kwintas na nakuha ko mula sa aswang at dudurugin ko na labang iyon mamaya. Mabilis kaming tumungo ni Emong sa kinalalagyan ni tatay at kinalasan namin siya ng tali. Ilang beses namin siyang ginising hanggang sa magkaroon siya ng malay. Gulat na gulat pa siya nang makita niya kaming dalawa ni Emong. Anong ginagawa niyo ritong dalawa ha? Paano niyo ako natuntun dito? Mahabang paliwanag po, itay. Ang mabuti pa po ay umuwi na muna tayo at doon namin ni kuya ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Oo nga po, Itay. Isa pa ay may sasabihin din ako sa iyo. O siya, sige. Maraming salamat at tumungo kayo rito. Iniligtas niyo ako mula sa mga aswang na iyon. Nakakapagtaka at paano niyo sila natalo gayong may panlaban sila sa anting-anting ko. Inalalayan nga namin ni Emong si tatay pauwi ng bahay. Pagdating sa bahay, ay sinabi na namin sa kanya ang lahat. Simula sa pagkakaroon ko ng mutya ng kidlat, hanggang sa paglusob ng kalaban na si Balong, at ang paghahanap namin sa kanya. Sinabi rin namin sa kanya kung papaano namin natalo ang mga aswang na kumuha sa kanya. Binigay ko naman kay tatay ang mutyang iyon. Tiningnan niya yon muna bago niya tuluyang dinurog. Mas mainam daw yon na wala nang makukuha nun na iba pang aswang. Nagpasalamat pa siya sa amin ni Emong at natutuwa siya dahil katulad niya ay isa na raw kaming ganap na antingero. Humingi rin ng tawad sa akin si tatay dahil sa naging trato niya sa akin ng mga nakaraang araw. Natatakot kasi ako na baka maging isa kang aswang, anak. Patawarin mo ko at pinagdudahan kita. Patawarin mo ko dahil nawala ang tiwala ko sa iyo.
Sana ay maibalik pa natin ang sama nating dalawa tulad ng dati. Wala po iyon, Itay. Nauunawaan kita kung bakit ganun ang pakikitungo mo sa akin. Wala akong bahid na dalit sa inyo. Patawarin niyo rin ho ako dahil naging pasaway ako. Hayaan niyo po, mag-iingat na kami palagi ni Emo. Lalo na at ngayon na isa na kaming ganap na antingero. Oo nga, masaya ako para sa inyong dalawa. Palagi ninyong tatandaan na gamitin ninyo yan sa kabutihan. Tatandaan po namin ang bilin mo na yan, Itay. Simula po sa araw na ito, kasama mo na po kami ni Kuya Dodong sa mga laban mo. Hindi ka po nag-iisa dahil kakampi mo na kami. Alam ko at masaya ako para doon. Dahil ang dalawa kong anak ang katuwang ko sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Pero mag-iingat pa rin tayo kahit na may mutya tayong tangan. Dito tumango naman kaming dalawa sa kanya ni Emong bago namin siya niyakap ng maigpit. Walang pagsidlan ang puso ko na sa sobrang saya ng mga sandaling yon. Simula nga ng araw na yon, magkakasama na kaming tatlo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Walang araw na hindi kami tinuturuan ni tatay sa pakikipaglaban at mga aral niyang yon ay tinatandaan namin at isinasapuso. Kaya naman walang laban na hindi kami palagi nagtatagumpay. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat sa inyo. Wakas.